Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys! So today is our day 4 here in Germany and we are specifically here at Dresden. So as you can see guys, kung ano yung naririnig nyo, umuulan pero hindi tubig ang inuulan. So ito yung second time na makakita ko ng snow and hopefully, mas maging visible siya sa mata nyo mamaya. So kung bago ka lang sa ating channel guys, do not forget to like, comment, share, subscribe, and please hit the notification bell for you to be updated on our latest uploads. Marami kaming pupuntahan today and hopefully matakal namin siya lahat kasi medyo mahihirapan kami dahil nga nag-snow. At ang matindi pa sa mga tama namin, magre-river cruise kami mamaya kahit na nag-snow na. So starting today up until makaalis kami ng 24th pabalik ng London, uulan ng snow according sa weather forecast. So guys, marami pa tayong mga videos na na-upload na especially dito sa Germany. Meron ako na-upload na more or less 4 or 5 vlogs before this one. And if hindi nyo pa yung napanood, meron tayo dito na playlist. At huwag nyo kalimutan na panoorin yun dahil para naman makasabay kayo sa naging flow natin dito. If you guys have any more questions, do not forget to comment it down para ma-address natin siya. So lalabas ako ngayon kahit na, oh my god, tumigil yata. Lalabas ako para ipakita sa inyo yung snow. Pero now, hindi muna agad immediately. Pero syempre sa video makikita nyo siya agad kasi yun yung next. Kakain na siguro ng breakfast kasi medyo nawala yung snow. So update ko kayo. Okay, ayan na yung breakfast namin guys. By Chef Diana. So meron kaming bacon, fried rice, German sausage. Masarap daw yung Dolano guys. Pero yung wine na nabili ko masarap siya. Frankfurter yung mas masarap. Frankfurter daw. Then scrambled egg. So kain na muna. Hindi, diba? Then makita ko sa inyo mamaya yung snow pag naka na kami. Okay, bye-bye. Bali, tapos na kami mag-breakfast guys. Then as you can see, may snow na siya. Hindi ko lang sure kung nare-register ba sa camera. More or less hindi. Kasi kapag titingnan ko closely, hindi ko nakikitang meron. Pero dito sa damit ko meron na. So mamaya papakita ko siya sa inyo ng mas malinaw. Hopefully kumapal-kapal yung snow para yung kita talaga, yung visible talaga na ma-identify nyo agad na nag-snow. So nag-breakfast kami which is parang brunch na din kasi almost 10:30 na. Hindi pa rin kami lumalabas. Then mamaya maglilibot muna kami sa Chocolate Museum, parang old transportation museum. And may iba pa pang may cruise din kami ng 3 p.m. guys. Imagine ganito kalamig magko-cruise kami pero syempre na-book na yon. So kailangan natin yung puntahan dahil sayang ang ating binayad. So isama ko naman kayo all throughout the day. Hopefully hindi tayo masyadong ginawin sa kamay kasi nagnanumb na talaga siya. Sobrang lamig. Pero I'll try my best para ma-videohan natin lahat. So ikat ko muna dito, mag-ready lang kami din. Alis na tayo din. Ito ang tinatawag na Tito Tita Travel. Alam nyo ba guys kung anong oras na? Mag-aalas 12 na. Ngayon pa lang po kami lalabas. Ayan guys, nakalabas na tayo. And ngayon papunta na muna tayo dun sa isang area na hindi ko rin mabanggit ang name. Pagpasensyahan nyo na guys kasi hindi ko talaga siya mababanggit all throughout the stay in Germany. Yung Monstra Baby na binabanggit namin, hindi po yun yung tamang lugar. Yun lang po yung way namin para maintindihan namin kung nasaan lang kami. So, pupunta tayo ngayon ng Chocolate Museum. Yung Transportation Museum ba, Majoy? Pupuntahan din. Meron din tayong river cruise. Ngayon po ang event po natin lahat nasa loob. Except po sa river cruise. Then more or less lahat po tayo nasa loob. Pero ang suot po namin, tingnan nyo. I'm expecting na mag-snow po mamaya or tomorrow. Ng heavy to the point na makita nyo yung puno na nagiging kulay white na para naman magkapagpa-picture tayo ng maayos. So maglalakad muna kami, dito na ulit kami sa may vicinity ng bahay nila Majoy. And then hindi ko alam kung saan kami sasakay. Basta doon na lang ulit tayo magkita-kita.
Andito na kami ngayon guys sa may parang center. Actually sa gitna ako. Kita niyo yan? Ang ganda nung nasa unahan natin. Hindi ko siya alam pero ngayon kasi pupunta muna kami ng Chocolate Museum. I'm not sure if ito yung Chocolate Museum kasi nakastop na dito sila Machoy. Pero ang ganda nung section na to. Oh. Nakabalot na pala kami guys kasi sobrang lamig. So, naglalakad-lakad lang muna tayo dito sa palibot. And, alam nyo ba, hindi pa to nalilibot ni Majoy kasi hindi siya gumagala. So, hindi pa kami pumunta ngayon, hindi niya to malilibot. Kaya thanks to us, 'di ba, Majoy? Thanks to us. Kasi kung hindi kami pumunta dito, hindi ka maglilibot. Pero ang ganda nitong section. Na-picture mo ba yung Micah, yung sa may bandang pag nandun ka sa malayo bago kita to? Cute niya tingnan. Dito ba to? So, nasaan tayo ngayon? Residence Cloche. Ano siya? Residence Castle. Residence Castle. Ah, so ito ang Residence Castle. So may ticket-ticket din to. So ayan guys, may ticket pala tong Residence Clause na to. And ang ticketing price niya ay for tumataginting na 14 euros. Ayun na single ticket oh. Yung 4, wala ba yan? Yung group oh. 10 persone. Dapat 10 or more. Dapat 10 or more. Yun ang group nila guys. Ito yung mga presyo nila. May 24, may 75. Annual naman yung 75. Annual yung 75. Yung day ticket niya 24. May English naman. May English subtitle. May 14 euro. Resident Dresden. Merong reduced fee na 10. Pag group of 10, 12.5 each kayo guys. So mas makakamura kayo. So maghanap tayo ng kasama. Maghanap tayo ng 6 na bibili. Okay. So mag-reels muna tayo guys and then balik tayo ulit mamaya. Bali, we decided not to push through. Ayan, sinabi ko na. Hindi kami tutuloy. Then, ayan yung makikita daw sa loob. Actually, tinanggal din naman talaga namin to sa list. Ito ba yung tinanggal sa listahan? Tinanggal naman namin to talaga sa listahan. Although, nadaanan lang din namin. So, ayan yung makikita sa loob. Ikot na lang tayo sa kung ano yung pwede mo makita inside. So, if you guys want to enter, might as well. Sige, pasukin nyo. Pero kami parang it's not worth it. Sayang ang 14 euros. Although, yeah, minsan lang yan and for experience. But then again, it feels like hindi namin trip kung parang British Museum lang din yung makikita natin. So, hindi na kami nag-aano. Okay, nandito na kami ngayon sa Camondas Schokoladen Museum. Isa to sa mga sikat na chocolate museum here sa Dresden. So, papasukin namin siya. Katapat lang siya ng palace guys. Ito yung palace na pinasukan natin kanina na hindi naman natin totally pinasok yung loob. Then nasa tapat lang yung Camondas Schokoladen. So ikat ko muna dito and then mag-reels lang ako bago update ko kayo guys. For a change naman guys, ako naman yung malaki para naman ma-appreciate nyo. So dyan sa maliit, so nakikita nyo sa simultaneous video natin, yung mga chocolates niyan. 40 euro tong isang maliit. Tatry natin bumili para may mapasalubong naman tayo sa mga taga UK. Pero for sure hindi na to abot sa Pinas. Kasi hindi man ako uwi. So mukhang masarap naman siya. Ito may cacao truffles. Dami ng mga types ng chocolates. Ito din. Appetizing siya pero alam niyo naman guys, hindi ako mahilig sa matamis. So makikita nung lang tayo ano dito yung pinakamasarap. Kaya sa mga nag-e-expect ng
sa taste buds, guys. Pasensya na wala. Kisses lang ang masarap sa akin. Tsaka yung Lindel na yung premium, yung binigay. Ito gusto ko to i-try. Yung Cremino Pistachio. Ano pa ba? Madami pa eh. Ang dami nilang types ng chocolates dito. May shell, chocolate din. Ito more or less dito to galing. Ito din, ayan. May mga description naman siya. So, bibili tayo mamaya bago tayo umalis dito para meron tayong sure na iuwi ng UK. I-update ko kayo, guys. Papasok din pala kami ng museum. Tinatanong nang nila yung ticket price nung sa museum. So, ayan, nagtatanong sila dyan sa kabila. Balitaan ko kayo after. So, ayan guys, kailangan nating papasok na tayo. Pwede naman mag-video. Okay, pwede na mag-video. Video, Fotos ist erlaubt, ist kein Problem. Ja, könnt ihr machen. So, ja, Ayun na yung ticket natin. Mukhang may freebie siya. Ja, von hier, jeder eins. Ja, ihr könnt dies. Wer will grün? Grün, Pistazie, White Chocolate, Dark Chocolate, Pistazie. Pistachio. Kasama yan. Pistazie? Danke. White. Weiß, gut, okay. Okay. Es gibt inside eine Bar, ja, so, und dort sollt ihr, das ist eine Discount-Schokolade, ja, billig, und eine Plantagen, eine gute Schokolade. Ihr sollt vergleichen, ja, riechen, schmecken. So, ihr nehmt das mit, jeder hat eine. Da in der Mitte ist der mit Stühle und Tisch, dort probiert er das, ja? Okay, gut. Und ihr habt, wenn ihr noch was kauft im Shop oder im Kaffee, 5% Discount-Rabatt, ja? Okay? Okay, so, ja, eine kleine Runde, ja? Bitte. Danke. Ja, danke. Okay. So, naintindihan niyo ba yun, guys? So, hindi ko rin naintindihan, pero yun. While tapos meron mo kasi parang sample ng like for this one. Pwede daw tayo tumikim. Pwede daw pala tayong tumikim. So, ayun. Andito na tayo, guys, sa loob. So, i-maximize lang natin siya. So, ito yata yung mga molder nila ng chocolate. Hindi ko alam bakit kanina nag-aano siya. Hindi, sa screen ko medyo nag-aano. Pistachio. Sarap. Masarap yung pistachio, guys. Uwi ako niyan. Bibili ako niyan. And pag bumili tayong dun sa shop, ng chocolates, may 5% discount. So may 5% discount pa pala tayo. So, nag-effort. Yeah, good. Ang nakakatuwa lang talaga sa mga German, tatry nila talagang makapag-communicate and i-accommodate ka ng maayos. So, sobrang good yun for them. Good of them yun. Ayun, timong cute ng chocolate, oh. Tingnan nyo, guys. Di ba may chocolate na ganitong body? Kakapanood ko lang din ng Wonka, eh. So, ito yung mga molders nila. Ayan. I-cut ko muna dito, guys, and then magkuha lang din ako ng reels. Dito naman na tayo sa kabilang area. So, ang disadvantage lang dito, guys, ay wala siyang translation ng English. Pero, kung may kasama kayo marunong mag-German, matatranslate niya sa inyo yun. So, buti kami may kasama kami, so naintindihan pa rin namin. So, it's basically the process of making chocolates na pwede rin naman nating ma-search. Then, i-compare lang natin kung how they make it here dito sa Dresden. Pero promise guys, itong chocolate na to, this one, sobrang sarap niya. Yung pistachio. So, ito yung palibot niya. So, ayan, no? Yung Milka. Yung binigay sa atin dito.
Yung Milka ay nandito naman. This one. Meron din silang sample na binigay. So, kanila ba galing ang Milka? Ah, kanila pala galing ang Milka. So, dito pala galing ang Milka, guys. Ist Milch and Kakao. Mm. Milka bedeutet Milch und Kakao. Milch Milk and Kakao. Milk and Kakao. So, yun pala meaning ng Milka, guys. Milk and cacao. Then, ito namang, ano to? Cluizel? Cluizel? Something. Cacao? Zucker? Sugar. Volmingspulver? Vanille? So, ayan. So, ilibot ko na muna kayo ng mabilis bago ikat ko to kasi kumakain na to ng 5 minutes agad. So, ito yung pinakakabuuan niya. Yan. Then, dito tayo lalabas sa section na to. Ayan. So, ito yung pinakakabuuan, guys. Ayan. Ayan yung pinakakabuuan ng chocolate museum nila. This is not bad for 5 pounds. Medyo pricey siya, but then again, the experience. Hindi lang talaga ka pumasok ng Palace kasi grabe, 27 euros. It's too much, diba? Okay, anyway, ikat ko na dito, din update ko na lang kung saan kami susunod. Bale, after namin sa Camondas, nandito na kami sa Workers Museum. So, ano daw to? Mga vehicles naman. Papasok daw talaga kami. Libre naman nata, di ba? Ayan no, free entrance. Wow. Nabasa ko talaga siya. No public toilet, okay? So, okay lang ba kayo? It's fine. Yeah. So, ito ay free. So, papasok tayo sa loob para makita natin ang mga vehicles from dating to 1800s to 1885. Okay. Stop muna natin yung video, then patanong natin kay Majoy kung pwede tayong mag-vlog. Okay? Mission abort, guys. Hindi pala siya free entrance. Ang presyo niya ay 11 euros. Ako actually gusto ko pumasok kaso may isang may ayaw. So, ang naging general rule namin is kapag may isang ayaw pumasok, hindi kami papasok lahat. Sayang. Ako gusto ko pumasok. Sayang. Ma-videohan sana natin. Anyways, so papunta na tayo sa simbahan ngayon. At sana makapasok na tayo sa simbahan. And itong nasa likod natin ay Christmas market. Mamaya na lang natin siya videohan. Bago magrarakrakan sila, sister. Magrarakrakan yung mga madre mamaya. May sister act later. So, ayan na yung simbahan. Ito na ba yung simbahan? So, check natin kung yan na nga yung simbahan. Pero it looks like simbahan siya kasi may cross yung ibabaw niya eh. So, ang lakad lang ulit tayo dito sa may vicinity ng Dresden. Ayan, Steak and Burger. And Champagne Lounge. Ito yung pinaka-market nila, which is open agad. Podemos Grill. Sayang talaga, guys. Pero anyway, 11 euro or 9 pounds is still 9 pounds. So, option nyo na lang din talaga kung mag-ano kayo, mag-entry kayo. Cut muna natin dito, then montage tayo saglit. Ayan, makakapasok na tayo. Hopefully, makapasok tayo. Mukhang wala naman tong bayad eh. Kasi pumasok si Micah. Si Micah kasi yung nag-no kanina. So, hindi tayo masyadong mag-iingay kasi mukhang nakaano ang altar. Kita niyo na ba yung altar? So, ikat ko muna dito, then mamaya na ako mag-video pagpasok.
Grabe guys, nakita niyo yung nasa harapan ko, yung pinaka main altar. Grabe, gold-plated, maigi. Steel organ yung nasa taas. And yung mga mismong statue, yung mga sculptures, grabe, sobrang ganda. Mas ma-appreciate nyo siya dito in person kasi stunning, talagang striking yung pagka-gold. Nakita niyo naman dun sa montage natin bago ako mag-video na to. Grabe. Iba talaga ang simbahan sa Europe. Ano kaya itsura pag nakita ko ng personal yung yung Sagrada Familia. Tsaka yung Vatican. Kasi dito palang manghang-mangha na ako. Cut na muna natin, magdasal lang muna ako. Bali guys, nag-aantay na lang kami nung 3 o'clock para doon naman sa anong tawag doon, sa cruise namin. So dito kami nag-aantay. Hinahanap lang nila Diana kung saan kami mismo sasakay, kung anong cruise. So hindi namin alam kung anong board number or yung ganyan. So kung 1, 2, 3 or anong number kami sasakay. Nakaschedule kami 3 p.m. And hopefully marami tayong magkuhanan. Tapos sobrang lamig guys, promise. Na-expect ko mag-snow pa eh. Pero maigi na rin na hindi kasi mas marami tayong nabibidyohan kahit papano. Ngayon, tumatanda na talaga tayo kasi dati sobrang strict ng schedule natin, like from 1, 2, 3, 4. Ngayon, laid back na lang. Kumbaga parang more of sightseeing na lang din tayo, ganyan. Which is na-appreciate ko naman kasi as long as nakarating ako sa country na to, I'm good enough. Hindi ko naman nag-goal totally na yung adventure. Pero if ever, if given a chance, may mga gusto pa tayong mga ma-try sa bansang yun na hindi ko talaga papalagpasin kahit na ako lang mag-isa. Like yung paragliding sa Switzerland, hot air balloon ng Turkey, yan yung mga hindi ko papalagpasin if ever makarating man tayo dun sa bansang yun. Yung alin? Yung 1? Diyan tayo? Okay. So, dun daw kami yata sa 1 sasakay mamaya. I-cut na muna natin and update natin kayo ulit kapag papasok na kami dun sa cruise. 3:30 na guys. Ay, almost 3:30 na pala. And dito lang sa tapat nito yung bilihan ng tickets if ever na hindi kayo nakapag-book online. Much better na rin mag-pre-book kayo kasi mas madali. Ito yung QR code. You can pause and get your online tickets there. So, luckily, ito yung nakuha namin na cruise ship. So, hindi siya, mas malaki siya compared dun sa cruise namin dun sa nakalimutan ko yun, yung sa Scotland. I forgot. Pero mas malaki yung cruise na yan. So, papasok tayo and hopefully makaupo tayo sa loob. Ayoko sa labas for the time being kasi sobrang lamig. And kaming 4 yung mag-cruise. Kaya update natin kayo guys of any progresses at kung ano pa yung kaganapan. Magma-my day muna rin ako for my Instagram and picture as well. Update ko kayo. Papasok na tayo sa cruise guys. Na-check naman na yung ticket natin, so don't need any problems with that. So dito naman sila magpi-picture ngayon. O diba may toilet dito sa baba. Mag-toilet muna ako guys, then mamaya na lang tayo ulit mag-usap-usap. Itong isa sa mga pinakakailangan yung hanapin lagi. Every now and then kapag nasa galaan kayo. Especially in Germany, lagi merong ang toilettes. Kasi alam nyo ba may bayad dito, 7.70 euro ang paggamit ng CR. So cut muna natin guys ito. Ito palang outfit natin. Actually nag-ulit lang ako. Yung dito lang yung hindi. Ito ulit na to, yung pants inulit ko na. Kasi masyadong masikip sa akin yung isang jogger pants na galing Philippines. Masyado na malaki yung hita natin. Pero hindi tayo tumaba. Pumayat pa tayo actually.
Okay, baba ko na muna. Malawak yung vicinity guys nung cruise ship. Pero hindi to yung ina-expect nyo na yung cruise line talaga, like yung mga Symphony of the Seas, mga ganyan. Tsaka hindi na ako makapag-name ng iba kasi hindi ako sure dun sa kung tama ba yung babanggitin ko. Pero soon, magagano din tayo. Diana, mag-ano kaya tayo next year? Cruise, like yung proper cruise. Meron sa Northampton ng September yata yun. Meron sa Britain yan. Yung Disney Cruise, no? Disney Cruise yun sa Northampton nung September. Ni RM, oo. Yeah, oo. Basta may Schengen naman, di ba? So, ito yung pinakabuuan niya, guys. Medyo madami rin yata kaming sakay. And not necessarily required bumili. Pero, it's up to you if you want to drink or not. Yeah, pero check natin nung menu mamaya. Then, labas tayo kapag nandito na sila or kapag umandar na para may makita tayong view. So, after nito, dadaan-daanin na lang natin sa view yung mga videos natin. I'll try na maglagay ng more than 10. Then, magsasalita ako ng after 10 seconds konti. Then, another 10. Then, cut para hindi tayo makopyright. Kasi nakailang edit ako nung isang vlog, nung isang araw kasi makopyright. Andar na siya, Alle guys. Gäste, wir möchten Sie schon einmal recht herzlich hier von Motorschiff Augusta Stark begrüßen und wünschen eine angenehme Fahrt. Unsere Fahrt geht heute aus der Dresdner Altstadt. Ang sabi, aandar na po tayo. Papunta po tayo sa Recto Unter Station. dem Blauen Wundern durch, mit kurzem Stopp in Blasewitz und anschließend dann wieder zurück in die Dresdner Altstadt. Werte Gäste, Sie fahren heute auf einem Motorschiff der Weiße Platte, Motorschiff Augusta Starke. Das Schiff wurde 1994 in Tangermünde gebaut, ist 76 Meter lang, Ayan. 10 Meter breit, wiegt ca. 600 Tonnen. Hindi natin maintindihan. Pero anyway, nagtunog na yung pinaka-horn niya. Rechts und links der Elbe, die halten Sie bei den Streckenbank. So, Wenn Sie ausführliche Informationen wünschen, aandar mo to in a bit. Update natin kayo, ha? Puro ano naman tayo, puro scenery na lang tayo mamaya. Im Eingangsbereich. Bumili pala kami ng cheesecake at saka ng hot chocolate for 760 euro. Yeah, 760. Lahat kami pare-pareho ng order. Walang pinagkaiba yung mga yan. Bali, umiikot na to ngayon. May mga nagdi-discuss every now and then. Sinasabi nila yung bawat history and kung ano yung makikita mo on that side, ganyan. So, may translation naman siya ng English so hindi tayo mahirapan. And then if ever na may chance tayong lumabas at makapagawa ng mas maayos na clip, gawin natin. If hindi, magtiyaga na kayo sa nasa window lang. Nag-English din yung waiter dito. Nag-English din naman. Oo. Nag-English naman pala yung waiter. Oo. Ewan ko lang bakit. Kasi mostly puro puti. Parang challenge niya siguro yung ano mo. Para niya akong sinubukan. Para kanya pinapractice. Sabi niya, mukhang kakadating lang nito dito sa Germany. Practicing ko nga ng German nito. Baka alam niya, gusto mo matry malaki. Yeah. So, mag-aral na. Ayan. Bago maya magulat ka, pagkakuha ng pagkain. Ang galing mo magtaga. Hayop ka, kuya. Pero ang ano niya, ang bagay na magsalita. Diba? Narinig ko siya maghungi ng order ka ng beses. Ayan, katulad yan guys, sinarinig nyo. Nagdi-discuss yan. O siya, i-cut muna natin dito ulit. Yung nakita nyo kanina guys sa dalawang videos natin, ano daw yon? Parang mga naging detention area before nung panahon ng World War II. Hindi natin to masyadong alam guys kasi busy tayong i-out si Marcos nun. Yung pinakita ko naman sa inyo guys, yan daw yung isa sa mga palasyo dito. Napakadaming palace dito sa Dresden. Hindi lang 4 yung nakita namin. Parang lahat sila hari-reyna dito. Kanya-kanya silang entry. Yan, may dinidiscuss na naman. Balik tayo ulit, ha?
makita nyo guys, katabi lang yon, palace din siya agad. Parang dedicated siya sa something for Russia. Parang Russian, parang general yata yung pagkakaintindi ko. Or basta isa siyang important people na Russian. Then nung namatay siya, gusto niya accessible daw lahat sa people yung palasyo. Kaso may entrance fee. So false. May entrance fee. So video tayo ulit ngayon, may isa pang palace nakatabi. Bali, ayan guys, after almost 2 hours, no? Almost 1.5 hour. Natapos na yung cruise tour namin. And dito lang kami sa loob, hindi kami lumabas. Kumain lang kami ng hot chocolate and ng cheesecake. So, ngayon, medyo madilim na. Kasi, although ano pa lang, tingnan nyo yung oras guys. Dito pala. 4:58 pa lang ng hapon, pero sobrang dilim na. It feels like 9 PM na. See? So, ganyan kadilim. And, sinasalubong na naman tayo ng ulan. Diba? Sabi ko sa iyo paglabas natin, ulan na naman tayo. Like, sikat ko muna dito dahil medyo malakas yung ulan, as you can see. Mamaya ko na lang kayo update kasi mag-Christmas market pa ulit tayo. And then, I think that will be for today. Then, tomorrow na lang. Update ko kayo guys, sikat muna natin. Dahil maglalakad-lakad lang din tayo. Kung saan ko pinakita sa inyo pa. Napadpad kami dito guys sa may palasyo ng kulay pulang tinapay. Hindi, napapasyal lang kami dito sa may area na to. Ito nougat stolen. Para kasi daw siyang fruit, no? Parang fruitcake. Fruitcake daw yung dating niya. May raisin. Yeah, may hindi ako pwede. Kung nuts lang pwede. Tita ko lagi naghahanap ng nougat si Tita Ilay Hindi na ako nakahanap ng nougat. Ayan. Actually, ang dami lang option ng tinapay. Ito Hindi ko alam ano yan. Parang yung mani sa atin na tagbe 25 or 50 na yata yun ngayon. Yung may asukal na bilog. Parang ganito. No? Pag ito yung mga mumurahing cookies. Anong tawag doon? Hindi siya chips ahoy, Chips Delight. Ito pa. Pwede ito mga pangregalo. Ito may mga raisins to. Tingnan nyo guys. Kasi hindi kasi ako nakain ng anong Tagalog ng raisins? Dry fruit. Pasas. Yes, pasas. So, 19 euro siya. So, almost 1,200. 1,200. Kung 60, no? Okay. Nagpunta lang talaga kami dito para lang magtingin kasi alam namin may isang giniginaw. Kaya lang kami pumasok. At least guys, dagdagan yung content natin. Okay. Cut muna natin dito din. Mukhang hindi rin naman sila bibili. Hindi rin bibili si Micah.